Dito daw yung bahay kung saan may nakakita kay Mila. Sigurado ako nandito si Mika at Calix. Dito? Paano naman magkakaroon ng bahay si Mila? Di ba sa bahay ang punan siya nakatira? Ate, di ba sinungaling siya? Madami pa tayong di alam sa kanya. Tama ka, Charm. Ang importante lang sa akin ngayon, mahanap natin si Calix at Mika. Si Mila nang pumupunta tayo dito, kaya pumunta sila sa ibang lugar. Saan naman? Sobra na ako nag-aalala sa kanila, Charm. Simula nang dumating si Mila na yan, nagka-problema na yung pamilya. Masaya ako na nakasama ko kayo kahit sandaling panahon lang. Salamat din, Mila, dahil niligtas mo si Mika. At salamat din dahil inuwi mo kami ligtas. Aalis ka ba, ate? Di ko na kasi kayang tumira dito sa bahay nyo. Bakit naman, Mila? Di ba sabi mo magbabago ka na? Oo, pero hindi na kaya ng kulwarin nyo ako. At maraming salamat dahil tinanggap nyo ako. Sige na, umalis ka na at wala kang karapatan na dalhin yung mga gamit mo. No, ate. Huwag ka aalis. Calix, Mika, sorry hindi ko matutupad yung pangako ko na hindi ko kayo iiwan. Sana patawarin niyo ako. Mila! Mila! Mila? Ada, halika, pasok ka. Mila, bakit mo ginawa yun? Ada, alam mo naman na gusto ko magkaanak. Pero bawal dahil sa sakit ko. Hindi pa rin tama yun, Mila. Hindi rason yung sakit mo para gumawa ka ng mali. Alam ko lahat ng pagkakamali ko. Sana patawarin niyo ako. Mila, sinabi mo na dati yan, pero inulit mo pa rin. Iba kasi yung naramdaman ko na pagmamahal kay Calix at Mika. Handa nila ako patawarin sa lahat ng nagawa kong mali. Ano yung balak mo, Mila? Babalik ka pa ba sa bahay ang punan? Hindi na, Ada. Dito na lang ako sa pinamana sa akin ng mga magulang ko. Mila, may tatanong pala ako sa'yo. Ano yun? Totoo ba yung balita sa'yo? Na may pinapatay ka daw pag di mo nakuha yung gusto mo? Hindi totoo yan, Ada. Kahit ganito ako na gusto ko magkaanak, hindi ko kayang pumatay ng tao. At saka, napagbintangan lang ako. Kaya ko ipatunayan lahat yan. So, ibig sabihin, hindi totoo lahat yun? Ang gusto ko lang, Ada, ang maranasan maging ina. Pero hindi mangyayari yon dahil sa sakit ko, dahil sa kalagayan ko. At saka matanda na ako, pero parang bata pa rin yung itsura ko. Dahil kay Calix at kay Mika, tinanggap ko kung ano ang meron ako. Maging masaya at kontento ako. Pasensya na, Mila, na naniniwala ako na ginawa mo yun. At masaya ako para sa'yo dahil tanggap mo na yung sarili mo. Oo, Ada. At hindi ko na uulitin. Nagkamali ako, kaya handa ako sa parusa na gagawin sa akin. Gusto mo ba kausapin ko sila si Lynn? Kasi nabanggit ko sa kanila na mamamatay tao ka. Pasensya na, Mila. Wag na, Ada. Ayoko silang guluhin pa. At saka isa pa, matanda na ako, nanghihina na ako. Handa na ako kunin kung sakali mang mawawala ako sa mundong to. Mila, hahaba pa yung buhay mo. Magtiwala ka lang. May plano pa sa'yo yung Diyos.
Mika, sabi ni Mama kumain ka na daw. Ayaw. Bahala ka, magugutom yung mga bulat sa tiyan mo. Ayoko niya, kuya. Mika, ano bang problema mo? Hindi ka na kumakain at wala kang ganang maglaro. Gusto ko si Ate Mila, uwi na siya. Mika, alam kong nalulungkot ka dahil kay Mila. Pero parehas lang naman tayo. Parehas din tayong napamahal sa kanya. Gusto ko uwi siya dito. Ate ko siya. Oo nga, pero gusto ba ni Ate Mila mo na hindi ka kumakain? Oo, nagkamali siya, pero sabi niya magbabago na siya. Pero hindi naman natin masisisi sila Ate Charm at Mama kung wala na silang tiwala kay Ate Mila. Mika, Calix, nakahanda na yung pagkain sa baba. Si Mika po kasi ayaw kumain. Bakit anak? Anong problema? May masakit ba sa'yo? Gusto ko si Ate Mila. Gusto ko uwi na siya dito. Please, Mama. Mika, anak, sana maintindihan mo yung mga desisyon namin na hindi na pwedeng tumira si Mila dito. Naiintindihan po namin kayo, pero sana naman po bigyan niyo po ng second chance si Mila. Miss Ada, buti napamasyal ka dito sa bahay. Mangangamusta lang sana ako. Okay naman kami dito. Pero si Mika, sobrang nalungkot siya simula nung umalis si Mila dito sa bahay. Napamahal na sila kay Mila. Ang babait nga ng mga anak mo, Celine. Kasi kahit na may ginawang kasalanan si Mila, handa pa rin silang patawarin at bigyan ng chance. Naguguluhan nga ako sa desisyon ko kung tama ba na pinaalis ko si Mila sa bahay. Celine, kung ano man magiging desisyon mo sa buhay mo, sigurado akong makakabuti yan sa mga anak mo. Nga pala, Celine. Kaya pala ako nandito, galing ako kay Mila kanina. Kamusta na siya? Bumalik pa siya sa bahay ampunan? Hindi, ayaw niya nang bumalik doon. Doon na lang daw siya sa bahay na pinamana sa kanya ng mga magulang niya. At gusto ko lang sana i-clear lahat ng mga nasabi ko tungkol kay Mila na hindi naman pala totoo. Ano yun, Miss Ada? Celine, hindi totoong nakapatay ng tao si Mila. Nag-imbestiga ako at totoo lahat yun. Gusto niya lahat talaga magkaanak, kaso hindi siya magkaanak dahil sa sakit niya. Nakakaawa si Mila, no? Dahil sa kalagayan niya. Pero mali yung paraan niya. Oo, Celine. Nakita ko na nagsisisi na si Mila sa ginawa niya at hindi niya nauulitin yun. Sobrang napamahal siya sa inyo dahil tinanggap niyo siyang pamilya niyo. Dahil sa inyo, natanggap niya kung sino siya at kung anong kalagayan niya. Matanda na siya, Celine. Hindi ko sinasabi sa iyo to para bigyan mo siya ng chance. Gusto ko lang bawiin lahat ng maling information na nasabi ko sa inyo.